Investigo po yung state auditor na nag-audit mismo nitong Oo. confidential funds ng Vice Oo. President. Okay, Oo. ano po yung nakita niyong mga liwanag na glaring discrepancies or violations or hindi pagtalima dito po sa joint circular na lumabas po sa testimonya kanina? Happy ako, Christian, kasi ang husay ng auditor. At in fairness, ang husay din ni Attorney Kapunan. Ano? Sabi ko nga, hindi na kailangan itong interview na to kasi walang kailangan i-correct. Ang ayos ng sinabi ng auditor. Ano? Unang-una, yung mga glaring, sinabi niya doon halimbawa na yung release was for the third quarter, pero very clear na na-release yung pera para mga December, na nga ito, 2 weeks na lang 21. December 21 to 31. Oo. So, paano mo maaako na i-spend mo siya for the entire quarter, malinaw sa provision ng joint circular, yung wala siyang provision for reimbursement. Ipinagbabawal yan, di ba? So, fake news yung sinasabi nila, malamang may plano na, kaya pwede na, tapos pagdating ng pera, ganito, bawal yung reimbursement. So, isa yun, malinaw yan, Pangalawa, malinaw din yung mga acknowledgement receipts ay 2023, di ba nga ito ay 2022 na nang na-release, hindi naman pwede na kiniklaim mo yung funds for 2022 and then ginamit, ang tawag natin dyan ay disbursement of current appropriation charge against prior years. Kumbaga, para dapat dyan sa current appropriation for 2023, pero chinarge mo against prior years, di ba? Pero ito actually, ang totoo nito ay appropriation siya nung 2022, di ba? Alam natin na hindi pwede yan. Pangatlo, yung sinasabi natin na violation dun sa mga pwedeng hindi dapat i-charge doon sa confidential funds. Halimbawa, yung sinasabi natin na procurement of goods at saka procurement of, halimbawa, computer at saka groceries. Malinaw yung protection ng batas ng joint circular. Ang nakalagay doon ay na pwede mo naman siyang i-conduct through regular public bidding, through regular procurement process, I would say, na hindi mako-compromise yung security information dun sa malinaw yan. So, ang biro ko dyan ay hindi natin kailangang maghanap ng auditor to interpret that dahil parang common sense, mag-a-appeal siya sa common sense, At medyo dadagdagan ko pa yung question kanina. Naghihintay kasi ako ng ang hinihintay ko ay yung objection ng defense. Kasi parang yun, doon ako excited. Kasi ano kaya ang ipupunto ng defense? Ano kaya yung, paano nila bubukasan? Oo. Tapos, di ba, meron yung sa competence, di ba? Tapos sabi ni Attorney Powa, it is not included in the joint circular. Ay, gusto ko sanang sumali. Meron po kami tinatawag na professional judgment. Ayan, yan po ay isa sa mga weapon ng mga auditors. Dahil mahalaga po ang aming pirma, mahalaga po ang aming opinion. So kami po ay covered ng professional judgment. Pangalawa, nakalagay naman din po doon sa provision, kanya lang indirectly, nakalagay po doon na pag-procure mo ng mga bagay na pwedeng gamitin sa regular na process at na hindi mading-divulge yung confidentiality. Kung kaya sinabi niya, hindi naman maapektuhan yung kung ilagay mo kung saan bumili, di ba? So, ang husay ng malinaw yung mga violations doon. And I would like to highlight na hindi ito violations na tipong kulang lang sa dokumento. Kasi meron itong tinatawag natin preponderance. Paulit-ulit at saka parang merong marami, preponderance yung Tapos, parang gusto kong i-highlight dito na meron kang nabubuong sa aming mga fraud auditors, ang tatawagin ko dyan ay yung fraud theory mo. Binubuo mo yung, narinig ko to, pinag-usapan niya ni Attorney Kapunan, yung paano yung manner of concealment. Paano mo siya itinago. Yon. Malinaw yon. So, hindi naman lumampas yung auditor dahil ipinasok niya yung malinaw na violations ng joint circular. At ang kailangan lang nating idagdag ay yun nga, yung parang paglilinaw na ang primary ng bawat public official ay yung safekeeping of the public funds, protection of the public resources. Ang ibig sabihin, hindi lang na-comply mo yon. Pwede kasing by paper, kinumply mo ng kinumply, di ba, Christian? Pero kung nagkulang ka sa pag-iingat ng pera ng bayan, meron ka rin pananagutan. Yun yung matinding sinasabi ng
ng public office is a public trust, di ba? Mm. At nakapaloob ito sa Section 6, I think, ng Joint Circular, kung saan sinasabi under the responsibility of the head of office, na kailangan bilang head of office, mag-adapt ka ng internal control o yung mga paraan para maingatan yung pera. Hindi yung sinasabi nila, wala namang unusual doon, nag-withdraw lang, etc. Balikan natin yung Section 6. Sabi natin ay ikaw ay head of office, yung SDO ay may katungkulan na bilang public meron kayong responsibilidad na i-safeguard yung pera ng Di ba, Christian? Pag mag-withdraw ka ng malaki, mag-iisip ka ng paraan paano mo siya ingatan, Okay. Ito po, puntahan natin yung may nakikita ba kayong pattern dito? Kanina kasi, yun ang napag-usapan namin ni Attorney Lorna Kapunan. Mukha ba mayroong pattern of deceit dito? Kasi nga, may mga pinakita ng mga acknowledgement receipts pero questionable yung mga pangalan. Later on, pag-uusapan dyan yung handwriting itself, tapos yung amount, tsaka kung saan napunta. Pati po yung date, di ba? Yung binabanggit ko kanina. Isipin mo, pag-uusapan dito, liquidation from December 21 to 31, 2022. Yung pagkakapirma ron sa ibang acknowledgement receipts, 1 year after 2023. So yun nga, bilang isang bihasa dito sa ganito, kayo mismo nakapag-audit na ng confidential funds, meron ba kayo nakikitang pattern of fraud dito? Marami, Christian, at yun nga yung tinatawag natin na patterns or red flags, on tawag nung iba ay the oddities. Odd. Bakit odd? Dapat siya for the entire pero nirelease and we can say mga odd yung mga pangalan, di ba? Hindi ko alam kung nahirapan silang mag-imbento ng pangalan o talagang malakas lang ang loob na wala talagang pagmamalasakit sa pera ng bayan na parang lokohan na, di ba? Marami tayong tinatawag na patterns or trends, or tinatawag nating red flags. At yun nga ay paulit-ulit. Ano yung mga patterns? Yung patterns by which they accomplish the acknowledgement receipts, At ang gusto ko dun sa auditor, nilinaw niya na hindi confidential ito, ay walang dokumento. Nilinaw na yung matagal na natin sinasabi, Christian, di ba? Ilang beses mo na ako na-interview dito, na meron dapat supporting documents, di ba nga? At pwedeng hingin ng COA. Nandun niya sa certification ng Special Disbursement Officer na sinasabi niya, okay, sinacertify ko, na ginastos ko to, at kung kailangan ng COA, meron akong resibo at journal. Remember, may cash disbursement journal na naka-specify. At ating lilinawin, ang strength ng liquidation nila nakasalalay doon sa certification ng Special Disbursing Officer na certified through, or anong tawag ni Attorney Lorna kanina, sinertify din ng head of office, di ba? So, di naglalay yung strength ng kasi wala ka pang ang dokumentong ipinapakita Pwede pang hingin ng COA, di ba? So, yung strength niya, kumbaga yung buong niya nakasalalay dun sa certification. At itong bahaging ito, na malaki ang impact nito nung nagkaroon ng hearing ang good governance. Kasi sworn affidavit yun na sinabi ng SDO na nung tinanong siya, saan mo dinala? Ang sagot niya ay, hindi ko po alam kasi ibinigay ko po yung confidential funds, yung cash advance. So, pinakita dito na weaken natin yung certification, which is the only strong document na nagtataglay nung pagpapatunay na ginamit ko to. Pangalawa, yung violation na bawal ilipat ang cash advance, di ba? Okay. Tsaka yung dagdagan ko lang yung sinabi niyo kanya, kasi very telling din binanggit ng witness, si Attorney Roderick Wamil. Isa na sabi niya, ang confidential kung saan mo gagamitin, pero hindi confidential kung saan ka bibili. Kunwari, bibili ka ng ganitong materyales para gamitin, di ba? Parang ang labo naman kung lahat yan secret. Pero kasi nga, ang basa ko rito, parang tayo nagtatanga-tangahan kung sabi ko nga, professional judgment yan. Sa kopya ng professional judgment. Yeah, parang nakakabobo naman pag sinabi na, pag kinagat yung argument niya. Confidential nga Kaya bakit yung ino-audit? Diba yan ang ginagamit nilang To be honest, naghihintay talaga ako ng strong nagagamitin ng defense to destroy the testimony of the auditor. Kasi usually yan ang labanan Ang pinaghahangad talaga ng kahit na anong hearing, nakaranas naman tayo ng maraming hearing, ay yung sirain yung yung credibility ng auditor. Isa yan sa tinatarget. Pangalawa, yung integrity
at yung weight ng kanyang evidence. At kanina, ang linaw-linaw, ang bigat na ilatag, na ipadama nung auditor, yung bigat nung sinasabi nating mga audit findings. At ito yung... May naisip ko eh. Sorry Ay, ano? May naisip ko kasi parang ito yung isang opening na binabanggit kanina ng defense eh. Although I don't know whether they would actually raise this or if at all, they would be successful in train of custody. Di ba binanggit kanina yun eh, ni Attorney Michael Poa. Kaya hindi na sila nag-stipulate dun sa 845 acknowledgement receipts para dun sa sa Train of custody. 125 million confidential fund for December 2022. 845 acknowledgement receipts. So meron silang tanong doon sa train of custody. Naisip ko baka yun ang gamitin nila kung ano dyan. Pero pag ano, napaka-tedious yan, di ba? Tsaka galing naman sa kanila yun eh. Tapos napunta sa COA. Yun ang una kong reaction. Sabi ko, pambihira naman sa inyo galing yan. Pangalawa, hindi naman yan basta pinulot lang, di ba? Meron tayong proseso. Ito rin siguro yung strength ng testimony ng auditor at ito yung lagi kong pinapaglalim. Remember, the auditor knows completely the process. And the process is not a standalone. Yung public financial management is a connection, is a loop, it's an accountability loop. May mga proseso at meron itong mga dokumento, may mga records na dumudugtong sa kasunod na proseso, di ba? Meron siyang loop. So ang ibig sabihin, hindi basta natin pwedeng i-cut itong portion na to, sabihin, naku, may problema tayo sa custody sa trail ng Bakit? Meron niyang trail. Ito yung sinusundan ng auditor. Kaya mahalaga ang auditor sa isang fraud investigation. And kasi may nagtatanong, ba't hindi na lang ombudsman? Ba't kailangan ng COA? Ang may master niyan yung auditor. Kasi ang auditor supposedly, at home or close ka dun sa alam mo yung proseso, yung sistema, yung flow of documents, alam mo yung information sa bawat document, kung i-question yung tinatawag nating chain of custody, kayang-kayang sagutin ng auditor yan, I have no doubt.